Sinunog ng dalawang kabataang sakay ng motorsiklo ang isang pwesto ng pinagtitindahan ng itlog na pula. Bago yan, paki-like, follow and share. Ito pong ating Mararo at Your Service page. At ngayon, sa detalye ng ating balita, dito sa ating special report. Isang nagtitinda ng itlog na nakilalang si Gerald Chavez, 31 taong gulang at residente ng Barangay Central, San Jose Occidental, Mindoro, ang biktima ng dalawang di pa nakikilalang lalaki na sumunog sa kanyang pinupwestuhan ng kanyang pinagtitindahan ng mga itlog na pula, at ito ang kanyang nakalulungkot na kwento ni Gerald Chavez. Paano po ang nangyari na nagkaroon po kayo ng post sa inyong FB account na tila yata mayroong isang kubo o tindahan na sinunog? Kanino po ba ito at paano po ang simula nito? Bale, nung araw po noon, nagtinda pa po kami doon. Anong araw yun? Nung kahapon. Ano ba yan? Anong buwis? Martes po. Martes ng hapon. Araw ng Martes. Araw ng Martes po umaga hanggang hapon po ng mga alas 6:30, nandoon pa po kami nagtitinda. Anong petsa yon? Ano po, Agis. Ang mga ajis, ganon. Opo, sige po. Paano po ang nangyari? Bali, alas 10:30 po ng gabi, may tumawag po sa akin na isang concerned citizen na yung kubo daw po namin na pinagtitindahan ng itlog na pula ay nasusunog. Ngayon ay dali-dali naman po kaming pumunta doon sa aming pinagtitindahan, ay nakita nga po namin ay natupok na po ng apoy. Ngayon meron pong concerned citizen na may nakakita doon sa dalawang lalaki na nakamotor, kulay blue. Wala pong ilaw. Sila daw po ang nagsunog ng aking kubo. Anong napagkakakilanlan ng motor? Kulay blue lang? Anong klaseng motor? Ano daw po kanina po nakapagsabi sila na parang smash daw po na kulay blue. Walang nakita. Dalawang lalaki po at papunta pong San Jose. Napakabilis ang takbo, baka natakot sila na maabutan mo sila. Napakabilis po pabiririt po papuntang San Jose po yung gawin nila na patakbo. Yun ang kwento noong nakakita. Ayon po sa nakakita, yun po yung kwento niya sa akin. Meron ka bang pinaghihinalaan kung bakit ginawa yung bagay na yun o nararamdaman na gagawa nun? Wala naman po, sir, kasi ang alam ko naman po, wala naman po akong kagalit na tao. Tsaka hindi ko naman po alam na mayroon akong tao na na may kasamaan ng loob. Wala naman po. Yung tindahan mo ba na yon na kubo, ilan ang laman noon o ng sinasabi mong pulang itlog? Ay bali po, wala na pong laman yung yung aming tindahan kasi tuwing hapon po, inuwi po namin yung mga natira namin mga paninda. Ayun. Bali po yung kubo lang. Bali pangalawang beses na po yan, sir. At ibig sabihin may nauna pang sinunog yung ba? Nung una po naming tindahan ay sinunog din ho. Tapos yung pangalawa po naming patayo ay sinunog din naman ulit. So, nai-report mo ba ito sa inyong barangay? Opo, alam po ni kapitan namin na nasunog po yun. Na 2 beses na nasunog? Oo, 2 beses na ho. Alam po ng barangay. Anong sabi ng barangay? Baka daw po ayon sa mga tao din po na baka po pinagtitripan. Sa ganun pong pangyayari, pangalawang beses na po na sinunog, hindi na po trip yung doon Oo, parang namemerwisyo na sa iyo o kaya na may dala ng inggit kaya? Parang ganun na sir. Pero sana po pakiusap po. Huwag naman po sana silang mainggit kasi ilan lang naman po yung aming kinikita niyan para mabuhay lang po kayo araw-araw. Itong pang itlog na ito ay sarili mong produkto o inaangkat mo lamang? Inaangkat lang ho sir. Araw-araw ko kaming nag-aangkat. Araw-araw ka nag-aangkat. Ikaw yung bukod dyan, may pwesto ka sa
yung tindahan ay naglalako ka rin, ganon. Opo, naglalako din po kami sa iba't ibang mga barangay. Baka malakas ang iyong kita diyan kaya't namimerwisyo sila. Hindi, wala ko, sir. Kaunti lang rin, sapat lang sa pambayad namin sa utang, upa sa tao. May pamilya ka na ba? Meron po. Yung pamilya mo pa diyan umaasa sa iyong kinikita diyan. Opo. Hindi lang yung pamilya ko, sir, ang umaasa dyan, sir. Marami rin akong natutulungan na na mga nagtitinda ko kasi dito rin sila kumukuha sa akin ng paninda, hinahango nila, tapos tinutubuan din nila ng piso-piso lang po. So anong panawagan mo doon sa mga gumawa niyan? Ang panawagan ko po sana, wag na po sana nilang ulitin yung aming tindahan na sunugin dahil ang hindi po biro yung aming aming gastos po doon. Katulad po ngayon, sir, napakalaking perwisyo po talaga. Nandito kami sa bundok ngayon para kumuha ulit ng mga mga pagawa ng kubo. Pakiusap ko lang po sana, maawa naman po sila kami kasi wala naman kami ginagawang masama sa kanila. Magkano ang cost ng pagpapatayo mo ng kubo? Magbabayad po ako, sir, sa mga sa mga gumagawa. Yung katulad niyan, bibili po kami ng kawayan, bibili po kami ng yung nipa, mga alambre, mga rin po, mga 4,000. Yan ang puhunan mo para doon sa maliit na kubo na yon. Para ikaw ay magbenta ng itlog na pula para doon sa na pansarili mo na para makatulong sa pamilya mo. Opo. Nai-report bukod sa sa barangay, nai-report din niyo ito sa pulis. Bali, hindi na namin, sir, na i-report sa pulis. Dito na lang po namin na-report sa barangay ho. Sige. O di bale, sige, panawagan mo doon sa anong yon na nakita nila na dalawang kabataan ba? Kabataan? Hindi, baka sir, kabataan o dalawang lalaki ho. Dalawang lalaki na nakasakay sa Smash? Sa Smash na kulay blue. Sige, panawagan mo sa kanila. Ako po yung nananawagan doon sa dalawang lalaki na nakasakay po sa Smash na blue. Sana naman po, wag naman po ninyong perwisyoin yung aming hanap buhay. Kasi sa totoo lang po, lumalaban po kami ng patas para sa aming pamilya. Sana naman po, wag ninyong ulitin kung sakali magbalik ko kami doon at magpagawa. Napakahirap pong magpagawa ng kahit kubo lang po yan, ay pinagagastusan po namin yan. Sana naman po maawa po kahit makonsensya po kayo. Yun lamang po, sir. Kung sino man po ang may impormasyon tungkol sa dalawang lalaking suspect sa panununog, mangyaring makipag-ugnayan lamang po sa pulisya, sa barangay o sa inyong abang lingkod. Ang ating pong ugnayan ay mananatiling confidential. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita sa ating pong RMN News Nationwide, sa ating pong YouTube channel, sa Radyo Man Marcelo Raro at dito po sa ating FB page. At ito ang inyong kapaglingkod sa pagbabalita, Mararo po, at your service.